Ito po ang pribilehyo ko para tapusin ang Book of Daniel, Daniel chapter 11 and 12 sa ngayong umaga. Actually, ang aking pakiramdam medyo malungkot. Kasi na-enjoy ko talaga ang Book of Daniel. So, ito na po ang huling chapter. So, parang tapos na. Masigit pa sa akin, ito na po ang huling Sunday namin dito sa CLBC. Malungkot talaga. Ang sabi ni Mrs. kanina, ito po ang huling time na magmensahe ako dito sa Pinas. Hanggang 2018 pa. So, feeling ko malungkot din dyan. Mamimiss namin talaga ang CLBC. Mamimiss po namin ang inyong faithfulness, tsaka paano sabihin, parang yung joy niyo pa sa pag-aaral ng Biblia. Na-enjoy niyo pa kahit sa mukha, kahit sa inyong faith na malinaw, na-enjoy niyo pa ang pag-aaral ng Biblia. Masaya po yun. Na-enjoy po namin ang time namin dito. So kahit sa malayong place, sa panalangin pa rin ang inyong ministry dito. At hanggang babalik po kami dito next year. So thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka we will greet si Pastor Abel. Attend po kami sa kanyang graduation. So parang kami ang representative sa graduation ng CLBC. I think sana po parang may live streaming po sila sa bju.edu. So pwede din manood. Ang karaniwan ng mga sa doctorate ay parang last part. So yung mga undergrad, master, tapos sila ang huli. So kung gusto nyong panoorin dun sa bju.edu live streaming po. Ang sa mga ginawa po natin dito sa Book of Daniel, ang bawat sermon ay recording. Ipapost ko din po. So kung gusto nyong bumalik sa mga pagkakamali sa Tagalog, pwedeng marinig. Tsaka ang mga notes din, may mga notes na ipapost ko din. So lahat po ipapost ko sana this week na ilalagay natin, ipapost po natin sa Facebook din, sa yung Facebook page ng TLBC. Ang sa ating schedule, ang kailangan natin aralin or ang aaralin po natin ngayon ay sa Daniel chapter 11 tsaka Daniel chapter 12. So, pakibuksan po ang ating mga Biblia dyan. Daniel chapter 11 tsaka Daniel chapter 12. Ang kakawin siguro natin, kung titingnan mo lang, ang Daniel chapter 11 mahaba. So, si Brother Aris baka magkakalit siya sa akin kung babasahin niya lahat. So, yung chapter 12 na lang. Kasi sa akin mahalaga ang relationship kay Brother Aris. So, di naman ang chapter 11, chapter 12 lang dapat. So, kung tatawagin ko po siya na babasahin po natin ang Daniel chapter 12, at tapos aaralin po natin ang dalawa. Makikita din po natin galing sa chapter 11. Tayo po ito ngayong lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin ko po ang Daniel, Kabanata 12, sundan nyo na lamang po sa inyong mga paningin. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba ay walang hanggang buhay,
ng iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Na magkagaya akong si Daniel ay tumingin, at narito, nakatayo ang ibang dalawa. Ang isa'y dakong ito ay pangpang ng ilog, at ang isa'y kabilang pangpang ng ilog sa dakong yaon. At ang isa'y nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog. Hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito? At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, ang kanyang itaas ng kanyang kanan ng kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, at pagka kanilang natapos na magpapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat ng bagay na ito ay matatapos. At ang aking narinig, ngunit di ko naunawa, nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at tatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan, at wala sa masama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay magkakaunawa. At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin, at matatayo ang kasuklam-suklam na maninira, ay magkakaroon ng 1,200 at 90 araw. Papalag siyang naghihintay at datnin ng 1,335 araw. Ngunit yumaon ka ng iyong lakad hanggang sa ang wakas ay mangyari, sapagkat ikaw ay nagpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. Palain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo lahat. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, sa huling kabanata ng inyong salita dito sa Book of Daniel, salamat po sa bawat sinabi niyo dito sa amin. Maraming salamat po sa mga blessing at sa mga katotohanan na i-reveal niyo po sa amin dito. Sa morning na ito, sa umaga na po ito, pakibigay sa amin ang karunungan na kailangan po namin para makakaintindi ng bawat sinabi niyo dito. Kailangan po namin talaga ang tulong niyo. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dalawang chapter nito, siguro medyo challenging sa atin. Kung babasahin niyo pa ang Daniel chapter 11, baka ang feeling mo siguro parang nakakapagod. Titingnan po natin. Dito po sa Daniel chapter 11, ang una, Daniel chapter 11 verse 2, sabi na dito, at ngayon ipapaalam ko sa iyo ang katotohanan. Tatlo pang mga hari ang lilitaw sa Persia. Ang ika-apat ay magiging higit na mayaman kaysa kanilang lahat. Kapag siya ay lumakas sa pamagitan ng kanyang mga kayamanan, kanyang kiklusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. Ang isang makapangyaring hari ay lilitaw at mamumuno ng malaking kapangyarihan at kakawanan ayon sa kanyang nais. Habang nagiging makapangyarihan, ganun. Okay, mahaba. So kung babasahin mo ang Daniel chapter 11, siguro, yun nga, ang feeling po natin, ano ito? Maraming detalye. Sobrang dami. Ang ganitong king, tapos iba, tapos may iba pa, tapos meron pa. Ay, sobrang dami.
So yun po siguro ang ating feeling na paano di ako makakintindi. At ito po mga dahilan bakit medyo nahihirapan po tayo dito. Parang sinabi ko last, di ko alam ilan, mga week nakaraan. Ang sabi ko nakaraan, kung di ka masyadong na-familiar sa history or politics sa Azerbaijan, okay? Tapos, maririnig mo ang account patungkol sa Azerbaijan. Yung feeling mo, di ko kayang sabihin. Ang feeling mo, ano yan? Kasi di ka masyadong kabisado eh. Kung alam mo ang history nila, ay yun pala. Prophecy pala. Dati, bago nangyari. Okay, ganun din po dito. So, una po sa lahat, kung babasahin mo ang buong chapter ganito. Ito po, ang nakalagay dito po sa kaliwa ay yung Biblia. Ang nakalagay naman sa kanan ay history. At ang makikita mo dyan, ang bawat nangyari sa kanan, sa history, ay ayon sa kaliwa. Okay? Ito po ay ang bawat sa buong chapter, mahaba siya. Ang bawat part, mahabang detail dito ay tinupad. May isang kapakakaiba. Ang dito po sa kanan, yung history. Okay? Isinulat nila pagkatapos. Yung lahat nakalagay sa kaliwa, isinulat ng Panginoon bago nangyari. Yun ang pakakaiba. Ibig sabihin, ang Panginoon Diyos lang ang makakapagsulat ng history bago nangyari. Dati ginawa ko po ito. Pumunta ako sa library. Sa library po, may mga libro sila, malaki, makapal, ganito. Ang bawat book, ganito, makapal, parang 30-35. Okay, so mahaba ang history ng buong mundo. Okay, pwede mong buksan sa isa. May isang place po dyan. Pwede mo dito ang history. Pwede mo dito ilagay ang Biblia. Sabay-sabay. Exacto ang sabi. Ito po, isinulat nila, pagkatapos ito, isinulat ng Panginoon bago, parehas. Or, pwede mong ganito, kung gusto mo, ang ipapost ko po this week, ay nakalagay ang mga link dito sa Wikipedia. So, pwede mong buksan ang bawat link sa Wikipedia. Makikita mo dyan. Kahit sa Wikipedia, di naman mananampalataya ang isinulat ng Wikipedia. Di ba? Kahit sino. Ang isinulat nagsulat ng Wikipedia ay, asikasuhin sa sanabi, hindi naman, sumang-ayon sa sanabi ng Biblia. Kahit iba. So, ibig sabihin, alam ng Diyos ang bawat mangyayari, bawat nangyari. Alam po ba niya, sino po ba ang susunod na presidente dito sa Pinas, sa US, sa ibang bansa? Alam niya ang saktong mangyayari sa bawat politiko, sa bawat bansa, sa bawat negosyo. Alam niya ang lahat ng mga detalye. Di lang yun. Alam din niya ang bawat detalye sa history, na susunod na history ng PLDT. Alam niya ang bawat miyembro na darating. Alam niya ang bawat detalye sa inyong buhay. Alam niya ang saktong araw na pag mamatay ako. Alam niya ang saktong mangyayari, bawat pagsusubok sa aking buhay. Alam niya ang bawat temptation sa akin. Alam niya ang bawat kasalanan ko na darating. Alam niya lahat. Wala nga namang detalye. Pwede po siyang magsulat ng history ng aking buhay ngayon. Di ba? Yung parang biography mo. Biography ng bawat tao dito. Pwede siyang magsulat, isulat ang biography mo bago ipinanganak
Alam niya kasi lahat. So ito po ay reminder dyan. Reminder ng bawat mangyayari sa atin, alam na po ang Panginoon. Una po sa lahat yan. Ang pangalawa po, ito. Okay, ito po ang chapter 11, buo. So, di natin siguro babasahin. Ang point ko lang dito, kung ito po ang buong chapter, yung unang part, ito po, ay patungkol sa Persia. So, konti lang yun, di ba? Ang first part, babasahin ko lang, chapter 11, verse 2. Ito po ay patungkol sa Persia. Sabi, verse 2, ngayon ipapakaalam ko sa iyo ang katotohanan. Tama pang mga hari ang lilitaw sa Persia, at ang ika-apat ay magiging higit ng mayaman kaysa kanilang lahat. So, parang yun po ay buong patungkol sa Persia. Okay. Pangalawa, may isang part din po patungkol sa Greece. So, maiksi din po yun. Konti lang yun. At last, ito po, mahaba, ay patungkol sa dalawang king. Kung babasahin mo, ang king of the north, king of the south. Yun. So, ito po, isa sa mga tanong ko dito. Bakit ang Persia, konti lang? Ang Greece, konti lang? Ang mga iba, king of the south, king of the north, mahaba. Bakit yun? Ang king of the north, king of the south kasi, kung pumunta ka sa world history, okay, buksan mo ang book, ang libro na patungkol sa world history, makikita mo, maraming pages patungkol sa Persia. Marami. Kasi ang Persia, napaka-influential. Pati yung Greece, narinig niyo po ba? Ang pangalan, Alexander the Great. Okay? Tayong lahat familiar. So siya, famous siya. Okay? Siya, nabanggit dito. Ang chapter 11 verse 3, ang sabi, isang makapangyarihang hari. Okay? So siya yun. Bago nangyari, bago ipinaganak siya, ninagay ng Panginoon dito ang record. Biography ni Alexander. Pero yun lang. Yung parang isang verse lang. Ang Greece, kung pupunta ka sa history, isang world history, baka sasabihin natin, ganitong kapakal. Ang sa Persia, maraming pages. Ang sa Greece, maraming pages. Ang king of the north, king of the south, wala. Mali lang sila. Hindi na importante sila. Bakit siguro sa isang footnote ay siguro wala. At kung gusto mong aralin patungkol sa kanilang dalawa, kailangan mo talaga ng malaki. Okay, kasi hindi sila importante. So, ibig sabihin dito, ang Greece, ang Persia, dapat importante, pero dito sa chapter 11, konti lang. Ang king of the south, king of the north, pag-footnote lang sila. Di importante sila. Dami. Bakit ano baliktad? Ito po ang purpose nito. Ang priorities ng ating Panginoon, iba sa atin. Bakit sa mga history book, mahaba ang kay Alexander the Great? Kasi para sa mga tao, importante siya. Mayaman siya, malawak ang kanyang kaharian. So, marami siyang territory, marami po siyang kayamanan. So, sa atin, sa mga tao, importante yan. Mga priorities natin kasi, kung malaki ang bansa, kung mayaman ang bansa, kung malakas sila, importante. Ay sa atin yun. Kung ganito, yung kulay purple, yung mga parang maliit lang ang place nila, ang territory nila maliit, di sila masyadong powerful. Sa atin, sino yan? Iba naman ang priorities ng ating Panginoon. Ito po kasi, bakit importante yung sa kulay purple? At bakit di masyado si Alexander? Kung titingnan mo ang verses 5 to 35, ang sabi dito, titingnan po natin sa verse 5, sabi, ang hari ng Timon. Okay, so the king of the south. Tapos, meron din king of the north. Okay, and sila ay naglalaban. Dito po sa verse 11, kahit papasahin lang natin yun, dahil sa galit, ang hari sa Timok ay lalabas at makikipaglaban sa hari ng Hilaga at kanyang ihahanda ang napakamaraming tao. Gayon may
magagamit ng kanyang kamay. So, ganun. Naglalaban King of the North, King of the South. Laban-laban lagi. Kung ilalagay mo ang kanilang dalawa sa map, makikita po natin. Ang King of the North, dito. Ang King of the South, doon. Pag naglalaban sila, saan po ba sila naglaban? Pag naglaban sila, saan ba? Ang King of the North, King of the South, kung may struggle sila, saan ba? Dito. At actually, sa history, nangyari po yun. Ang King of the South, pag parang may pause or may problema sa King of the North, papunta dito, napahamak ang Palestine. Baliktad din, King of the North, papuntang South, napahamak din ang Palestine. Sila ay ang parang clash nila lagi dito sa gitna. Kasi North-South ng Palestine sila. Kung babalik po tayo dito, ang tanong ko po kanina, bakit importante ang kulay purple, yung kulay blue, ang kulay purple, yung mga iba di masyado? Ang kulay purple kasi, yung dalawa na ito, sa history book, sino sila? Mali lang sila. Pero sa ating Panginoon, importante yun. Kasi may epekto sa mga tao niya. May epekto sa kanyang kanyang mga tao na may pag-ibig. At dahil may epekto diyan, ito po, ang kanilang dalawa, napaka-importante sa kanya. Ibig kong sabihin dyan, ang priority ng Panginoon iba sa atin. Ang sa history book, paano natin malaman sino ang importante, sino ang dapat maraming pages, at sino kasi ang mayaman, sino ba kasi ang hari ng maraming bansa. Okay, importante yun sa mga tao, sa history. Maraming pages sa kanya. Sa ating Panginoon, sino ba ang importante? Ang mga na may pananampalataya sa Kanya. Ay kung may epekto sa kanila, kung naglalaban ng ibang dalawa, at ang resulta dyan, dahil naglalaban sila, may epekto sa minamahal ng Panginoon. Importante na yun. Ibigay ng marami discussion, maraming salita patungkol dyan. May iba pong mga passage sa Biblia. He who touches you is like touching my eye. Okay? Sa atin, okay lang. Alright. Diba? Yung mata, sensitivity. And sabi ng Panginoon, kung ay may epekto sa mga tao, kung sasaktan mo ang minamahal sa akin, sinasaktan mo ako. Parang kung hahawakan ng isang tao ang aking anak, okay? May attention na. Diba? Aking anak, yun eh. Ang sa Panginoon, yung mga tao niya, mahal niya talaga. So kung may problema, kung may trial, kung may pagsubok sa kanila, kung may pagsubok sa atin, di nalimutan ng Panginoon. Alam niya. Tanong po, sa ating Panginoon, nakikita niya, pag tiningnan niya ang nangyayari dito sa mundo, ang history, ano pa bang pinaka-importante sa kanya? Baka akala natin, itong election, itong presidente, ang Panginoon, may interest siya. Anong gagawin niya? Or parang itong company na importante, influential, marami silang technology, ganun. Importante yun. Ang mga war, mga iba, importante sa Panginoon yun. Hindi naman. Ang tingnan ng Panginoon ay yung mga tao na may pananampalataya sa Kanya. Kung isusulat ng Panginoon ang history ng mundo, ang napaka-importante sa Kanya, itong tao
ay sumampalataya sa akin. Itong tao kanina, gumising. Kahit pagod, kahit mapuyat, binasa niya ang aking salita. Mahalaga yun. Itong tao, kahit ano, sacrifice talaga sa kanya. Ang gusto niya talaga, maglingkod sa akin. Mahalaga yun. At sa history ng mundo, kung Panginoon ang magsusulat, mga detalyang ganun. Itong iglesia, itong simbahan, ay nagsustruggle. Itong iglesia, itong simbahan, ay lumalaki o lumalusog. At dahil dyan, yun ang importante sa kanya. Itong tao, itong pastor, itong miyembro, itong asawa na lalaki, itong asawa na babae, ang kanyang puso ay sa akin. Importante yun. Ilalagay ko sa history. Pwede po natin sabihin, kahit ang feeling po natin, ang significance ng tao, kung ikaw ay CEO ng negosyo, kung may sariling negosyo ka, ay importante yun. Kung ikaw ay kilala ng marami, importante yun. Kung ikaw ay mayaman, importante yun. Di naman, kung ikaw ay mayaman sa Panginoon, yun ang importante. Kung ikaw ay may pag-ibig sa Kanya, yun ang importante. Hanapin mo ang totoong significance dito sa mundo. Hanapin mo ang totoong significance sa Panginoon. Hindi naman sa tingin ng mundo, sa Kanya lang hanapin mo. So yun po ang parang sasabihin, pwedeng natin sabihin dito po sa chapter 11. Meron pa po, ang kanina ay skip kasi ang sa gitna, yung kulay purple, ay nangyari na. Ang kulay brown, hindi pa nangyari. Ang verse 36 hanggang verse 45, di pa po nangyari yun. So, ano po ang idea dito? Kung punta ka dyan, kung mas maluwag ang time natin, makikita po natin doon. Ang verse 36 at verse 45 ay parang dadating na panahon. Ito po ay parang sa tribulation or yung Antichrist. So ang verse 5 to 35 nangyari na. Ang verse 36 to 45 hindi pa nangyari. Ito po ang parang ang view natin kung titingnan natin ng mabuti yan. Excuse me. Ang pwede po natin sabihin, ang dito po sa kulay purple, kung ikaw ay nabuhay, halimbawa, sa verse 20 ka, buhay mo, noon. Baka kumari, sasabihin natin, ang time nyo sa buhay, okay, kahit sa verse 18, verse 19, nangyari na. Tapos sa verse 20, di pa nangyari. So, parang kung sakali lang, pwede po natin sabihin, unang isang umaga, gising ka, saan ang dyaryo? Okay? Wala silang dyaryo. So, sabihin lang natin. Bubuksan mong dyaryo. Okay, eto, parang familiar yan. Tapos, bubuksan mong Biblia mo. Napapasahin mo ang verse 20. Verse 20, dito, nangyari. Ang sabi dito sa verse 20, nangyari na sa dyaryo, nangyari kahapon. So, wow! Ano pong i-expect nyo? Okay, verse 21. Yun ang next, di ba? Yung susunod. So, kung ikaw ay nabuhay sa time na ito, at kung may copy ka ng Book of Daniel, na pwede mong i-predict ang susunod na mangyari. Kasi ikaw, parang buhay mo sa verse 19, tapos nangyari ng verse 20, okay, 21, malapit na. Kahit mga buwan, kahit mga taon, ay, nangyari na pala ang verse 21, okay, sunod-sunod. Now, ang feeling mo siguro, kung ikaw ay, yung buhay mo ay sa verse 21 na. Okay? So, hintay ka lang verse 22. So, kahit sa nakita mo, ang verse 19, nangyari. Ang verse 20, nakita ko, nangyari. Kahit sa buhay ko. Tapos ang verse 21, nakita ko din, nangyari. Okay, tanong pa.
May doubt ka ba na mangyayari ang verse 22? Ay, di naman. Nakita mo kasi ang 20, 19, ang 18, nakita mo ang bawat verse. So, lahat natupad. So, ibig sabihin, 22, susunod. Sunod-sunod lang. Ang buhay natin kasi, nasa verse 35 pa rin tayo. Sa kalooban ng Panginoon, sa kaalaman niya, ang verse 1 hanggang verse 35, lahat natupad. Ang buhay pa lang sa verse 35. At nakikintay pa ako. Ang verse 36, may doubt ka ba mangyayari? Matutupad ba? Siyempre, mangyayari yun. Ang 1 to 35, natupad sa Panginoon, sa kaalaman ng Panginoon. So, ang verse 36 hanggang verse 45, future pa. Tiyak natin, mangyayari sa darating time. Ang verse 1 to 5 to 35, nangyari noon. Ang verse 36 to 45, mangyayari pa. At ito po ay magiging introduction na po sa chapter 12. Titingnan po natin ang binasa ni Brother Aris para sa atin kanina. Ang chapter 12, ang sabi dito, malinaw, ang mangyayari dito ay sa tribulation na. Sabi Daniel chapter 12 verse 1, baka naman ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yun. Ito pong ibig sabihin, sa history ng mundo, sa history ng Israel, wala pa ganito. Wala pa ganitong kaguluhan. Ang ganitong kaguluhan ay tribulation. Ito po, ang mga judgment ng Panginoon sa darating panahon. So, ito po ay prediction ng last time, yung end times na darating pa po. At yun ang dahilan bakit sinabi, wala pang ganitong klaseng kaguluhan. Kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yun. Ang itong ganitong klaseng kaguluhan ay dahil sa mga persecutions ng tao. Kung ano, makikita po natin dito po sa chapter 12 verse 10. Ang sabi, marami ang dadalisayin, lilinisin, at puputiin. Ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan. Walang sinamang sa masasama ang makakaunawa, ngunit ang mga pantas ay makakaunawa. Well, ito po ang ibig sabihin. Parang pwede natin sabihin, hanggang sa katapusan ng lahat, ang masama ay masama pa rin. At ang makadiyos ay tutuloy din. Ang masasama ay tutuloy sa kanilang kasamaan. At ang mga makadiyos ay tutuloy din. Ibig kong sabihin, huwag isipan na kung ano, parang nagtagumpay tayo, wala nang kasamaan. Na baka anong bawat tao ay makadiyos na. Kung nagpapagumpay ako, ang bawat tao dito sa puno, dapat ang bawat tao dito ay nagsisimba na. Sana, naway, bawat magsisimba, bawat makadiyos. Sana, nawa. Pero tiyak natin, na di po mangyayari yun. Huwag magulat kung may kasamaan sa palibot mo. Huwag magulat. Huwag magulat kung ang mundo na ito ay nagiging masama pa rin. Huwag magulat. Yun ang parang prediction ng Panginoon hanggang sa katapusan. Ang bawat tao, ang bansa dito sa mundo, ganun. At tutuloy pa rin. May konting tao lang sa bawat panahon na faithful. Konting lang. Meron din po sa chapter 11, titingnan po natin. Ang sabi dito po sa verse 32, chapter 11 verse 32, ito po ay prediction
ng mga pagsusubok ng faithful ng pananampalataya. Chapter 11 verse 32, sabi, parang yung king of the north po yata, or king of the south po pala. Ang sabi sa verse 32, kanyang aakitin na may labis na papuri ang mga sumaway sa sipan. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at kakilos. Ang marunong sa mayayaman ay magtuturo sa marami. Gayunman, sa loob ng ilang panahon, sila yung makakape sa pamamagitan ng tabak at apoy at dalanan ng pagkabihag at sasabsaman. Kapag sila ay nabuwal, sila ay tatanggap ng konting tulong at marami ang sasama sa kanila na may pakukunwari. Verse 50 or 35, sabi, ang ilan sa mga pantas ay magpurusa upang dalisayan, linisin, at paputiin hanggang sa panahon ng wangkas, sapagkat hindi pa dumarating ang saktang panahon. So, parang ganito din po ang picture. May mga makadiyos, may masasama. At sabi dito, parang naglalaban or parang pinapersecute ng masama ang mga makadiyos. Kung titignan po natin ang Book of Daniel, bakit siguro papansinin natin ang isa pong pattern sa Book of Daniel. Actually, pinakita ko po ito sa atin dati, I think, parang last year or 2 years. Kung titignan mo, hanggang galing sa unang part ng book, ang galing sa pong pattern. Nasa bawat chapter, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 5, chapter 6, parang tumataan si Daniel. So, ang feeling po natin doon, ay, maganda yan. Laging pinapromote si Daniel. Kung gusto niyong tingin, medyo pwedeng tingin sa bawat chapter, sa katapusan ng chapter. Okay, ang resulta ng chapter 1, siya ay pinapromote pa rin hanggang sa chapter 6. So, feeling po natin maganda yun. At sa kabila or sa opposite side, yung mga masasama ay bumababa. Okay? Si Daniel, tumataas, yung mga masasama, pababa. So, maganda ang feeling natin. Maganda yun. Maganda ang feeling na okay. Okay lang sa akin yun. Ito pong tanong naman, bakit di ganun sa atin? Bakit di naman ganun sa atin? Si Daniel, siya ay naging pinakamataas sa buong bansa. Okay? Or pangalawa. So parang siya ay sa cabinet talaga. Kahapon, nakita ko po isang parang kaibigan ko. Di man ang palataya, ang isang guardian, kung minsan uusap kami para sana magkaroon ng opportunity, mga ilang beses na nabahagi ko sa kanyang Ebanghelyo. So kahapon nakita ko po siya, nakaupo, naghihintay siya sa shift. Sa kanyang pulo, sabi, Office of the President. Sabi sa pulo, ay, ikaw, may bagong trabaho ka na. Ito sa Office of the President ka na pala. Ay sabi, ay, t-shirt pa lang ito. So, parang nagbibiro lang po kami. Bakit, tanong ko, bakit wala po dito ay sa Office of the President? Kasi kung sana makadiyos po tayo, dapat magtagumpay. Dapat kung thankful po tayo sa Panginoon, dapat ba tayo ang pinakamayaman, pinaka-successful, parang katulad kay Daniel? Bakit yung iba, yung masasama naman, ang may-ari ng parang mall na ito? Okay, bakit yun? Mukhang baliktad. Kasi sa Daniel, di ba? Ang pinaka-blessed si Daniel dahil makadiyos siya. Ang mga masasama ay pababa. So, bakit mukhang baliktad? Ito ba ang kalagayan natin? Or tama ba ang makadiyos ay laging nagtagumpay? Tama ba yun? At ang nakikita naman natin sa Biblia, kahit ang mga makadiyos ay nararanas ng pagsuko.
Bakit ganun? Mas okay sa akin ang ganito, di ba? Mas okay sa akin, feeling mo, mas okay kung pataas ang mga makajos, pababa ang mga masasama. So, bakit parang ganitong baliktad? Na mukhang sa atin, ang makajos naman ay pababa. Tinataas, ipinapromote ang masasama. Hindi dapat ganun. At nakita po natin dito po sa Daniel chapter 11, ang sabi dito na mahihirapan, prophecy ni Daniel, mahihirapan ang mga faithful sa ating Panginoon. Kung titignan natin uli, ang sabi ko po, na nakaroon ng blessing ang faithful sa Panginoon. Pansinin niyo po, saan po ba ang huling statement na pinapromote ni si Daniel? Pinapromote si Daniel. Saan po ba sa chapter? Well, ito po, chapter 17, 1, verse 17 to 21. Ibig sabihin, huling verse ng chapter. Kaya pati din po sa chapter 2, si Daniel nakaroon ng promotion. Saan ba? So, huling part ng chapter. So, chapter 3, saan po ba? So, huling part ng chapter. Pati din sa chapter 5, pati din sa chapter 6. So, huli lagi. Na kung tignan mo ulit ang mga story nito, huwag mong malimutan na bago nakaroon ng blessing, ano bang naranas? Ang naranasan nila ay pagsubok. Ang chapter 1, verse 1 hanggang 16, akala nila mamantay. Kasi kung di sila mataba or kung di sila malusog, papatayin. So, naranasan nila. Sa katupusan lang ng chapter, nakaroon ng blessing. Pati din po sa chapter 2, di ba? Ang chapter 2, yung dream. Okay? Halos pinatay si Daniel. Halos, di ba? Yung executioner. Tao po, papatayin kita. Yun. So, halos patay si Daniel. Sa atin, di naman nakakatakot kasi alam po natin ang verse 48-49. Binasa po natin yun eh. Alam natin ang huli. Kay Daniel, di niya alam. Para sa kanya, akala niya, mamatay ako. Di niya alam. Di pa niya pinasa ang kanyang story eh. Sa atin lang. Pati din po ang sa chapter 3, ang chapter 3. Si Shadrach, Meshach, Abednego, kailangan niyang pumasok sa apoy. Di nila alam kung mabubuhay. Ang sabi doon, kung ililigtas kami ng Panginoon, buti. Kung hindi, sabi nila, di nila alam eh. Di nila pinasang story eh. Ang chapter 5, si Daniel, di niya alam, makapapatayin ng mga bago. Chapter 6, si Daniel, kailangan kasama ng mga lion. Di niya alam ang mangyayari. Naranasan nila ang pagsubok. Sa katapusan ng kwento lamang, nakaroon ng blessing. Tanong po, kung gusto natin tingin or gusto natin malaman ang blessing sa atin, saan po ba dapat tingnan? Saan po makakita ang blessing natin? Kasi di ba ang feeling natin, sana, kung faithful ako sa Diyos, ang feeling natin, buti kong itataas ng Panginoon. Bakit parang pababa? Bakit masasama ang mas mataas sa akin? Hindi ganun dapat. Kung gusto natin malaman ang totoo, saan po ba dapat tingin? Ayon sa pattern na ito sa katupusan, di ba? Katupusan ng chapter, makikita mo, yun, diyan ang tama. Kung gusto mo makita ang totoo dito, ang kalagayan mo, kung gusto mo makita ang totoo, saan po ba dapat tingin? Sa katupusan. Okay, tignan po natin Daniel chapter 12. Daniel chapter 12, kung ang feeling po natin, Panginoon, bakit baliktad?
Bakit ang mas masama, mas mataas sa akin? Tingin mo ang totoo. Daniel chapter 12, katapusan na po ito. Sabi niya sa verse 2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba ay tungkol sa buhay na walang hanggan at ang iba ay tungkol sa kahiyan at sa walang hanggang paghamak. Verse 3, ang mga pantas ay magdingning na tulad ng kaniningan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan pa man. Ang ibig sabihin dito po, pag sinabi niya, those who are wise, ibig sabihin, yun na may kaalaman ng totoo. Yung mga sumasampalataya sa totoo. Pag sabi dito, those who turn me to righteousness, ano po ba yan? Pwede po natin sabihin, ang parang nababahagi sa iba ang totoo. Ibig kong sabihin dito, sino po ba ito? Ito po ang mga palataya. Tayo ito. Tayo ito. Ang may katotohanan. May Biblia ka ba dyan? Nagtitiwala ka ba? Naniniwala mo ba ang Biblia mo ay totoo? Okay, katotohanan ng Panginoon natin yun. Ikaw ang pantas. Ikaw ang may kaalaman. Alam mo ang totoo eh. At pangalawa, napabahagi ka ba sa mga iba ang totoo? Yun kasi ang ugali ng mga palataya. At kung gano'n tayo, ito po tayo. Ang contrast nito, may dalawa pong grupo. Ang sabi niya, may mga ilan, gigising sila uli, o mabubuhay sila uli. Verse 2, at ang makaroon nila ay kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. May dalawa pong grupo, may dalawa pong klaseng tao, may isang klaseng tao papuntang impyerno, may ibang klaseng tao papuntang kalangitan magpakailanman. At dahil po dyan, huwag kang majealous sa kanila. Ay, itong tao mas mataas siya kaysa sa akin. Bakit siya? Ang suwerte siya. Masama siya. Panginoon, di tama yun. Dapat mas mataas ako. Bakit ano bang sasabihin ng Panginoon sa atin? Teka ka lang. Sandali. Kasi may darating na panahon. Kawawa naman yun. Sa maiksing panahon lang siya ay mataas. Pag mas darating na panahon, siya ay ang magkaroon ng anarasan ang paghamak magpakailanman. Di naman dapat may jealous sa kanya. Ang dapat may awa. Kasi yun, siya ay magkaroon ng kapamahakan magpakailanman. Ang actually, kahit feeling ko natin, baliktad sa dapat. Hindi naman ganun. Sa darating na panahon, aayusin ng Panginoon, itatama niya. At di naman, sa palit ng jealous, ang dapat awa sa kanila. Oh, siya ay mas mataas. Sa darating pagkapanahon, kung di siya ay tiwala sa totoo, siya ay kawawa na. Sa darating na panahon, ang ibibigay ng Panginoon sa bawat ay tama. Tayo naman, magpakailan pa man, ang naranasan po natin ay dito po sa verse 3. Ang sabi, ang mga pantas ay magningning na tulad ng kaniningan ng langit. At ang mga nagpapalit ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Tayo po yun. Tingnan mo yan. Yun ang destiny mo.
Ganun po tayo. Tingin mo, ang sabi mo, mga kamiyembro natin dito, tingin mo sila, kahit sino, kung sila'y kay Heso Kristo, kung nakay Heso Kristo sila, ganun sila, magpakailanman. Tayong lahat, sa harapan ng ating Panginoon, niningning, magpakailanman. Huwag mag-jealous sa iba. Instead, rejoice po tayo. Ito po ang gagawin ng Panginoon, magpakailanman. Ang ating mga katawan, mahina. Ating mga katawan, masakit. Ating mga katawan, dumatanda tayo. Sa darating ng panahon, magpakailanman. Ganito po tayo sa harapan ng ating Panginoon. At yun po dapat ang ating conclusion sa lahat. Ang sabi ni Daniel dito, mga tanong niya sa verse 8, sabi niya, chapter 12, verse 8, narinig ko, hindi ko naunawaan. Kaya sinabi mo, O Panginoon ko, anong magiging wakas ng mga bagay na ito? Yun din po ang feeling ko. Parang kung minsan feeling ko natin, di ako makakaintindi. Kaya ang sinabi ko kanina, Panginoon, hindi fair ang kalagayan mga iba-ibang tao. Ay parang kung minsan yung feeling po natin. Ang sabi ni Daniel, kahit siya mismo, di niya nauunawa. At ang sagot ng Panginoon sa kanya verse 9, sinabi niya, humayo ka sa inyong lakad, Daniel. At parang sagot niya, tumuloy ka lang sa tama. Kahit di ka makakaintindi, okay lang. Tuloy ka lang. Humayo ka sa inyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay mananatiling lihim at natutakan hanggang sa panahon ng wakas. Ito po ang sabi, parang sarado or parang sealed hanggang sa darating na panahon. Kung pumula ka sa Revelation chapter 22, meron din po ka rito. Ang sabi ng Panginoon kay John, sabi, huwag mong i-seal kasi para sa lahat na ito. So, ibig kong sabihin dyan, kahit dito po, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, ito po ay mananatiling lihim, natutakan. Ang doon sa Revelation, di na. Ibig sabihin, mas marami na po ang revelation ng Panginoon sa atin. Mas malinaw na. At ang parang ganito, na para maintindihan natin ang mga bituin magpakailanman para sa atin. Yun. But kahit po dyan, ang conclusion natin sa Book of Daniel, di ako makakaintindi lahat. Di ako makakaintindi parang ang kalooban ng Panginoon sa bawat tao or kahit sa ating kalagayan. Pero ang sabi sa verse 13, ngunit pumayo ka sa inyong lakad hanggang sa katapusan at ikaw ay magpapahinga at tatayo para sa inyong gantimpala sa katapusan ng mga araw. Tapos na. Katapusan ng book na. Huling verse na po yun. Ito pong conclusion natin dapat dito sa Book of Daniel. Kahit di tayo makakaintindi ang lahat, kahit dito sa Book of Daniel, kahit sa kalooban ng Panginoon para sa bawat dito, ano bang tungkulan sa atin? Ano bang dapat kong gawin? Simple lang. Humayo ka sa inyong langkad hanggang sa katapusan. Sa darating na panahon, ikaw ay magpapahinga. Tatayo ka para sa inyong gantimpala sa katapusan ng mga araw. Yun lang. Dapat sa atin dapat yun. Tutuloy lang ako. Ang masasama, tutuloy pa rin sila sa kasamaan. Ang mga Diyos, tutuloy pa rin sana sila sa tama. Ikaw, kung ikaw ay manampalataya, tumuloy ka lang. Hanggang sa katapusan, tumuloy ka lang. Paano ba tumuloy? Ang sabi dito, dalawa. Una, para tumuloy, kung ikaw ay maging faithful sa totoo. Simple lang. Basahin mo ang libro dyan. Basahin mo. Basahin mo ang totoo. Kinig ka
sa pagmensahe ng Biblia. Malaman mo ang ikaw, maging pantas ka sa kaalaman ng Panginoon. Pangalawa, babahagi ka sa mga iba. Yun lang. Yun ang tungkulin sa iyo. Yun ang tungkulin sa atin. Alam mo ang totoo at ibigay mo sa mga iba. At basta tuloy ka lang dyan. Bless ka. Hanggang sa darating na panahon. Maniningning po tayo. Sabay-sabay. Tayong lahat. Kasama ng Panginoon. Kasama sa isa-isa. Tayong lahat. Sa presence niya, sa harapan niya. Magpakailan pa man. Ito po. Ang inheritance ng mga faithful sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa pag-asa na ito. At sa darating na panahon, maninining po kami sa harapan niyo. Makikita po namin ang kaluhatian niyo magpakailanman. Sa palit ng jealousy sa mga mukhang mas mataas, pakibigay po sa amin ang totoo na sana maging pantas po kami. At sana makikita po namin sa palit ng jealous, dapat may awa. Mas mataas ang isang tao sa konting panahon, magpakailanman sa impyerno, dapat may awa. Pakibigay po sa amin ang puso na malalaman po namin ang totoo. Ng isipan natin ay katulad sa inyong salita. Ang inyong sanabi, ang totoo. Na para sana maging pantas kami. Pangalawa po, pakibigay po sa bawat dito ang puso na gusto po namin magbahagi sa iba. Sa darating na panahon po, tiyak na po namin, niniwala po namin na maniningning po kami sa harapan niyo. Hanggang sa panahon na yun, pakibigay po sa amin ang kailangan po namin para tutuloy. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hiling ko po lahat po tayo ito ngayong lahat. Nais ko pong extend ang panalangin po. Naging hamon po ang mga salita na pinapakinggan sa umagang ito. Tayo po ay yung pong lahat. Tayo po ay pumikit. Kung pinagtuunan po natin ang mensahe na napakinggan po natin sa umagang ito, chapter 11 12 na uling serye po ng Daniel, pinakita po ng Panginoon kung paano yung bagay na gusto niyang gawin natin bilang isang mananampalataya. Una, sa chapter 11, nakita po natin ang pag-aalitan, ang pag-aaway, pagkakampi-kampi ng bansang Persia sa Grisya at timugan at iilagaan. Ganun din sa chapter 12, yung paparating na sakuna, pagtulong ng Panginoon at yung parating na katapusan na ipinakita sa atin ng Panginoon na maraming papahamak sa mga taong hindi sasampalataya sa Kanya. At tayo ay dinalintulad sa isang maningning na bituin na dapat natin gawin ay maningning ang ating buhay sa mga hindi mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag nito ng Ebanghelyo. Ang tanong sa umagang ito sa atin ay anong tukol natin na pag-aralan po natin ang aklat ni Daniel, ang pagiging matapat nila Daniel, ang kanyang mga kaibigan para manindigan sa Diyos na kahit sa kabila ng kamatayan na sila'y dadaan sa horno ng apoy ay pininindigan nila ang pag-ibig nila sa Diyos, ang katapatan nila. Sa umagang ito, nais kong siyasatin natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso.
Marahil sinasantabi na natin pag-aakay sa kaluluwa. Na dati masipag tayo, bahagi ito bigay ng mga truck, pumunta sa ang lugar, kahit saan, soul winning, pero ngayon naisantabi na natin ang mga bagay na ito. Di mo ba naisip, bago ka maligtas, bago ka makakilala sa Panginoon, meron din tao na nagpahayag sa iyo nito. Merong tao na ipinangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan dahil ikaw ay papunta sa impyerno. Bakit hindi natin ibalik na yon ang ating pag-ibig sa Panginoon? Pag-ibig sa pag-aakay ng kaluluwa. Tunay na sinabi sa kanyang salita, "He that winneth souls is wise." Magmang tayo kapag hindi natin ginagawa ang inutos ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ba siya dumarating, dahil ayaw niya ang mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kapitbahay mo na mapunta sa impyerno. Ang kanyang habag ay dakila araw-araw. Tunay siyang matapat. Ayaw niya na lahat ng tao mapahamak sa impyerno, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil sa oras na ito, nangusap sa iyo ang Panginoon sa mensahe ng kanyang salita. Noon pa man na pinag-aralan natin chapter 1 hanggang makarating tayo sa huling chapter na ito. At nais mo i-renew muli paglilingkod mo sa Panginoon. Lalo na sa pag-aakay ng kaluluwa. Bakit hindi ka lumapit ngayon sa harapan, pakumbaba sa Kanya, revive mo muli ang iyong puso. Buhay natin muling espiritu, pag-ibig sa Panginoon, espiritu ng pag-aakay sa kaluluwa. Awitin natin ang I surrender all, at kung nangungusap sa Panginoon, lumapit ka sa harapan at manalangin. Oh, dear Jesus, I surrender all. Hindi na po tayo aawit. Nangungusap po sa inyo ang Panginoon. May mga bagay na pinaalala siya sa iyo, marahil nakalimot ka na sa mga utos niya. Nakalimutan mo na rin ang kanyang mga salita, ang iyong devotion, fellowship mo sa iyo, fellowship mo sa Kanya. Maging yung puso niya sa pag-aakay ng kaluluwa, yung Great Commission na isang tabi mo na. Mamaya, meron tayong film showing to i-divine appointment ng Panginoon sa mga tao na nais niyang mabahayagan ng Ebanghelyo katulad mo dati. Nahamon ka, nahamon kita, kapatid. Pangaral mo ang salita ng Diyos sa mga tao.
Maya magwawakas tayo sa panalangin. Mga lumapit, manalangin lang po tayo. Lapit natin sa Panginoon ating pong sarili. Malangin po tayo. Talagang salamat po sa mga paalala mo sa amin ng salita. Tunay po kayo matapat. Dahil ayaw mo, O Diyos, ng lahat ng tayo mapunta sa impyerno. Pinakita mo po yung panahon na darating ang katapusan ng lahat ng mga tao na sumampalataya sa iyo ay magniningning gaya ng bituin. Bagamat may mga kahirapan, pagsubok, problema na nararanasan ng mga taong sumampalataya sa iyo, pero ang pangako mo, darating ang araw na mawawala ang lahat ng ito. Sinabi mo nga rin po sa iyong mga salita sa Revelation, papahirin mo ang mga luha. Nakikita namin ang iyong kaluwalhatian magpakilanman. Salamat po sa pangakong ito. Nawa, O Diyos, huwag namin baliwalain ito, O Diyos. Pagkos sumigasig kami sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikaw ay dumating. Masumpungan mo po na kami nagtatapat sa iyo hanggang kamatayan. Binabalik ko po lahat ng papurit pa salamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang Turn Your Eyes upon Jesus.